paano nga ba magbayad ng ating utang sa G-Credit. Ngayon, nakikita nyo sa akin mga lalabs, ito po ay overdue na po. Nagka-penalty na po ako ng 200, nag-lapse lang po ako ng 2 araw. Kasi nga po, hindi po ako nakakapagbayad kasi nag-error lagi. Ilang bis po ako nag-try na magbayad. Ang problema, hindi ako nakakabayad. So, ang ginawa ko, nag-submit po ako ng ticket at ito po yung sagot. Hindi daw ako, nag-error daw yung aking pagbayad sa Gcredit kasi daw po yung aking number ngayon sa Gcash ay associated pa daw siya sa dun sa lumang Gcash registered number ko. So, ngayon, hindi ko na siya maano kasi nawala na yung old number ko. Ngayon, ang sabi dito, pwede daw magbayad sa payment partner. Ngayon, pwede ka magbayad daw sa BPI, pwede magbayad sa Metrobank, pwede magbayad sa Banco de Oro, pwede magbayad sa Bayad Center. So ngayon, ituturo ko sa inyo step by step kung paano nga ba magbayad sa Bayad Center, no? At yung pangalawang paraan po kung paano magbayad ng GLoan ay yung sa mismong Gcash account mismo. Ituturo ko po sa inyo mamaya din kung paano nga ba din magbayad doon sa payment bills. Okay? So, una, mag-install po tayo sa Play Store natin o sa Apple Store natin ang Bayad. Okay? Type nyo lang po yung Bayad Center app. Ayan. So, type nyo yung Bayad Center app, then mag-open kayo, mag-install kayo nito. Gumawa muna kayo ng account. So, assuming na meron na po tayong Bayad Center app, nakapag-install na tayo, so ito po yung pinaka-dashboard ng Bayad Center app. So, click nyo lang po, itap nyo lang po tong P-Bill. So, siguraduhin po natin na meron pong laman yung ating Bayad Center app para po makapagbayad tayo ng ating G-Credit. So, click po natin yung P-Bills na yan. So, pag-click natin yan, dito po tayo kasunod mapupunta. So, click lang po natin yung loans. Ayan po. So, click natin ang loans. So, sana po masundan nyo dyan. Kung hindi nyo po nasundan, magtanong lang po kayo. Huwag po kayo mahiyang mag-comment lang po. So, dito, ito po ay nasa baba. So, hanapin nyo lang po ha. Fuse Lending. So magtataka kayo, sino ba si Fuse Lending? Siya po ay payment partner ni Gcash po, no? So, click lang po natin yung Fuse Lending na yan. So, pag-click natin yan, dito po tayo kasunod mapupunta, no? So, dito, makikita nyo sa akin, may balance na po yung aking Bayad Center. So, dito optional lang po tong reference biller nickname. So, wag nyo nang lagyan yan. So, dito naman sa reference number, ang ilalagay nyo po yan ay yung registered Gcash number ninyo, no? So, reference number, yung registered Gcash number ninyo. So, ang dito naman sa pangalawa, amount. Kung magkano yung babayaran ninyo at yung customer name, yung pangalan ng yung registered name sa Gcash. Then, pagkatapos po ay, pwede nyo i-save yan, tapos next kayo. Pag next nyo yan, ito po yung kasunod. So, bago po kayo mag-confirm, make sure po na lahat ay tama. Yung detalye na nailagay ninyo. Okay? So, may bayad po pala siya na 15 pesos, no? So, confirm nyo lang yan siya. Confirm lang. Pag-click nyo po sa confirm, ito po yung kasunod na makikita nyo. So, kailangan po i-screenshot nyo po ito. Siguraduhin nyo po may screenshot kayo nito kasi po kailangan po itong reference number. Mamaya, pwede kayong tumawag sa 8228. Ayan, so 8228 Gcash number po yan. May makakausap kayong live agent dyan para i-confirm nyo lang na nakapagbayad na po kayo. At kung ihilingin po tong reference number, ay pwede nyo pong ibigay, no? Okay, so ang kasunod po na paraan paano magbayad ng ating GLoan, G-Credit po, kahit hindi kayo mag-install ng Bayad Center app, ay pumunta po kayo sa Gcash. Okay? Okay, so ito po yung pangalawang paraan po para po makapagbayad tayo sa ating G-Credit or sa GLoan natin. So, una, dapat may balance tayo dito sa ating Gcash wallet. Then, i-click nyo lang po yung bills na yan. So, pag-click natin sa bills, dito po tayo mapupunta. So, ayan. So, hanapin nyo lang po yung loan. Ayan. Click nyo po yung loan na yan. So, pag-click natin yan dito, okay. So, hanapin nyo lang po yung Fuse Lending na ulit. So, i-type lang natin dito para hindi na po tayo mahirapan pang maghanap. So, type natin. Ayan. So, lalabas na po yung Fuse Lending Incorporation na yan. Then, click natin yan. So, dito ilalagay po natin yung amount na babayaran natin sa G-Credit o sa GLoan. Ayan. So, dito sa mobile number naman, so, registered Gcash number natin, no? So, loan account na ID naman, ito po yung Gcash. Ito po yung sa G-Credit o sa GLoan ninyo na sa pinakababayan, makikita nyo na loan account ID or
G-Credit account ID, parang ganon. Ipapakita ko naman sa inyo yan. Ito po. Ayan. So, dito naman sa product, select product. So, click nyo po yung nasa gilid. Ayan. So, dito, kung halimbawa magbabayad kayo ng G-Credit, so G-Credit. Kung G-Loan naman, G-Loan, G-Gives, ayan, Lazada Loan. So, meron pagpipilian dito. Halimbawa, G-Credit tayo, ano? Then, email address, pwede naman maglagay, pwede rin, hindi. Yan. So, pwede din nating uncheck ito para walang dagdag na bayad kasi Ginsure ito bill protect. Then, pwede na natin mag-next. Ayun na pong bahala dyan. Sunod-sunod na po yan. So, ang importante po ay huwag nyo pong kakalimutan mag-screenshot palagi. Ano? Palagi mag-screenshot ng resibo. Para if ever na magka-problema, meron po kayong patunay na nagbayad na po kayo. So, sana po nakatulong sa inyo. Kung nakatulong nga, huwag niyo po sana kakalimutan mag-subscribe, mag-like, or mag-comment. Marami po salamat. You're welcome.